Ang wikang Filipino, ang wika na magiging global sa siglo XXI, ang propesor na Amerikano, nagbigay diin, lalaganap ang Filipino sa buong mundo. Bakit? Imahinasyon mo, isang araw, pumasok ka sa isang coffee shop sa New York, Paris, o maging sa Tokyo at bigla kang makarinig ng mga salitang Filipino. Hindi ito galing sa mga turista, kundi sa mga lokal na mamamayan mismo. Parang hindi ka panipaniwala, hindi ba? Ngunit isang eksperto sa lingguistika na Amerikano, si Professor Jonathan Blake, ang nagbigay ng matapang na prediksyon. Ang wikang Filipino ay hindi lamang mananatili kundi lalaganap sa buong mundo at magiging isang pandaigdigang wika sa susunod na ilang dekada. Bakit? Ano ang nagbigay daan upang ang isang wika mula sa isang bansa sa Timog Silangang Asya ay magkaroon ng ganitong potensyal na sumabog? Ngayon, tutuklasin natin ang hindi inaasahang kwentong ito batay sa siyentipikong pagsusuri, kultura at mga trend na hindi inaasahan. Ngunit bago tayo magsimula, alam mo ba? Ang wikang Filipino ay kasalukuyang ginagamit ng mahigit 200 milyong tao sa buong mundo at ang bilang na ito ay patuloy na tumataas araw-araw. Kaya, ano ba talaga ang nangyayari? Nagsimula ang kwento sa isang internasyonal na kumperensiya ng lingwistika sa Chicago kung saan si Professor Jonathan Blake, isang kilalang lingwista na may mahigit 30 taong pag-aaral tungkol sa ebolusyon ng mga wika, ay tumayo sa harap ng daan-daang iskolar at nagdeklara, ang Filipino ang magiging isa sa mga wikang huhubog sa siglo 21. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng bulong-bulungan sa buong bulwagan. Ang ilan ay tumawa ng mahina, iniisip na nagbibiro lamang siya. Wikang Filipino? Isang wika na may komplikadong sistema ng mga panlapi at aspektong pandiwa. Bagamat gumagamit ito ng alpabetong Latin, ito ay pangunahing popular lamang sa Pilipinas at sa ilang pamayanan ng Filipino sa ibang bansa. Paano ito makakatapat sa Ingles, Mandarin o Espanyol? Ngunit seryoso si Blake. Nagsimula siyang maglahad ng kanyang mga argumento ng sunod-sunod gamit ang matatalim na datos at pagsusuri, dahilan upang unti-unting manahimik ang mga nag-aalinlangan. Una, itinuro ni Blake ang isang natatanging katangian ng Filipino, ang pagiging simple sa estruktura ng pangungusap. Hindi tulad ng Ingles na may komplikadong hanay ng mga verb tenses o ng Aleman na may masalimuot na patakaran sa pagbabahagi ng pangalan, ang Filipino ay may napakaliit na sistema ng balarila. Walang gender sa pangalan, walang malinaw na plural o singular na anyo, at ang estruktura ng pangungusap ay karaniwang sumusunod sa ayos na subject-verb-object. Kung gusto mong magpahayag, ilagay mo lang ang mga salita sa tamang ayos, idagdag ang mga marker, tapos na, paliwanag ni Blake na may ngiti. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan nang mag-aral siya ng Filipino sa loob ng 1 taon. Bagamat ang pag-aaral sa mga affixes ay nagpahirap sa kanya, napagtanto niya na sa sandaling naintindihan niya ang patakaran, ang pakikipag-usap ay naging mas madali kaysa sa ibang wika. Ito, aniya, ay isang malaking kalamangan sa panahon ng globalisasyon kung saan kailangan ng mga tao ang mga wikang madaling matutunan at ma-access. Ngunit ang pagiging simple ay bahagi lamang ng kuwento. Ipinagpatuloy ni Blake ang pagtuturo na ang Filipino ay may hindi mapigilang pang-akit sa kultura. Ikinuwento niya ang unang beses na nakarinig siya ng isang kanta ni SB19, isang P-pop group mula sa Pilipinas, sa isang internasyonal na streaming platform. Hindi ko naintindihan ang mga salita, ngunit ang ritmo at emosyon sa boses ay bumihag sa akin, sabi niya. Binuksan ng K-pop ang daan para sa mga musika sa Asya na makarating sa mundo, at ngayon, ang P-pop, kasama ang pinaghalong tradisyonal na tunog Filipino at modernong estilo, ay nagsisimula ng magmarka. Naniniwala si Blake na ang musika, kasama ang mga pelikula at lutuing Filipino, ay nagiging mga embahador ng kultura na naglalapit sa wikang Filipino sa mundo. Naisip mo ba na ang isang mangkok ng adobo o isang pelikula tulad ng Hello, Love, Goodbye ay maaaring maging tulay para sa mga dayuhan na gustong mag-aral ng Filipino? Isa pang salik na binigyang diin ni Blake ay ang pagdami ng komunidad ng Filipino sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, mahigit 10 milyong Filipino ang naninirahan sa mga bansa tulad ng Amerika, Australia, Canada,
at Europa. Ang mga komunidad na ito ay hindi lamang nagpapanatili ng wika kundi nagpapalaganap din nito. Ikinuwento ni Blake ang tungkol sa isang estudyante niya, isang Filipina-Amerikana na nagngangalang Maria, na nagturo sa kanyang mga kaibigan sa high school kung paano sabihin ang kumusta at salamat sa Filipino. Ang mga simpleng salitang iyon ay kumalat na parang laro, sabi ni Blake, at nang makita ng mga bata na cool ang pagsasalita ng Filipino, nagsimula silang maging mausisa tungkol sa wikang ito. Naniniwala siya na ang henerasyon ng kabataan, lalo na ang Gen Z at Gen Alpha, ang magiging malaking puwersa sa pagpapasikat ng Filipino. Ngunit marahil, ang nagpapaniwala sa prediction ni Blake ay ang trend ng teknolohiya. Sa panahon ng artificial intelligence at mga online language learning platforms tulad ng Duolingo o Babbel, ang Filipino ay inilalagay sa listahan ng mga wikang mas maraming humihiling. Nagbahagi si Blake ng isang nakakagulat na istatistika. Noong 2024, ang bilang ng mga nagparehistro upang mag-aral ng Filipino sa Duolingo ay tumaas ng 40% kumpara sa nakaraang taon, na lumampas pa sa ibang wika tulad ng Thai o Indonesian. Sinira ng teknolohiya ang hadlang, aniya. Ngayon, ang isang tao sa Brazil ay maaaring mag-aral ng Filipino sa pamamagitan lamang ng isang telepono at hindi na nila kailangang pumunta sa Pilipinas. Bukod pa rito, ang mga translation tools at voice recognition ay nagiging mas tumpak na nagpapahintulot sa Filipino na madaling lumabas sa mga pag-uusap na may iba't ibang wika. Gayunpaman, hindi lahat ay sumasang-ayon kay Blake. Ilang scholar sa kumperensiya ang tumutol na nagsasabing masyadong mahirap ang Filipino dahil sa sistema ng komplikadong mga panlapi nito na madaling makalito sa mga nag-aaral. Isang propesor na Pranses pa nga ang nagsabi, ang Filipino ay parang awit pakinggan, ngunit ang pag-aaral nito ay parang isang bangungot. Ngumiti si Blake at sumagot, tama, ang mga panlapi ay isang hamon, ngunit iyon din ang kagandahan. Ang nag-aaral ay hindi lamang nag-aaral ng wika, kundi natututo rin silang maramdaman ang ritmo sa bawat pangungusap. Naniniwala siya na ang kakaibang katangiang ito, sa halip na maging hadlang, ay magiging punto ng pang-akit, lalo na sa mga mahilig sa pagkakaiba. Hindi natapos ang kuwento ni Blake sa kumperensiya. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nagsimula siya ng isang malaking proyekto ng pananaliksik, nakikipagtulungan sa mga lingwista sa Pilipinas at mga internasyonal na universidad upang suriin ng mas malalim ang potensyal ng Filipino. Nagpunta siya sa Maynila, kung saan siya naglibot sa mga lumang kalye, nakinig sa ingay ng mga nagtitinda at itinala ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga Filipino. Ang Filipino ay hindi lamang wika, aniya, ito ay isang paraan ng pamumuhay, isang paraan ng pagkonekta. Ang mga karanasang ito ay nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang Filipino ay may nakatagong kapangyarihan handang sumabog. Kaya, ano ang susunod na mangyayari? Magiging isang pandaigdigang wika ba talaga ang Filipino? O isa lamang itong matapang na prediksyon ng isang propesor na may hilig? Sa paglalakbay na ito, huhukay tayo ng mas malalim sa mga salik ng kultura, ekonomiya at teknolohiya na nagtutulak sa pagkalat ng Filipino. Mula sa mga karinderya sa Amerika hanggang sa mga klase ng Filipino sa Japan, ang kuwentong ito ay nangangako ng maraming sorpresa. Hindi lamang huminto si Professor Jonathan Blake sa mga numero o tuyot na pagsusuri. Naiintindihan niya na ang wika ay hindi lamang isang koleksiyon ng bokabularyo at balarila, kundi ito rin ang kaluluwa ng isang bansa. Nang tumapak siya sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang proyekto ng pananaliksik, nahuli siya sa isang mundo na puno ng kulay, kung saan ang Filipino ay hindi lamang isang kasangkapan sa pakikipag-ugnayan, kundi ang tibok ng kultura, kasaysayan at emosyon. Ang Filipino ay buhay na buhay tulad ng mga tao rito, aniya na may ngiti habang nakaupo sa isang maliit na coffee shop sa Quezon City, nakikinig sa jeepney na dumadaan at sa masiglang kuwentuhan ng mga tao sa paligid. Ngunit ano sa kulturang Filipino ang nagpapabago sa Filipino bilang isang pandaigdigang kababalaghan? Isa sa mga unang salik na napansin ni Blake ay ang kapangyarihan ng lutuing Filipino. Ikinuwento niya ang unang beses na tikman niya ang adobong baboy sa isang maliit na kainan sa gilid ng kalye. Hindi lang ako kumain ng isang ulam,
Naramdaman ko ang isang buong kuwento, ibinahagi niya. Ang adobo, sinigang, lechon. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang sikat sa Pilipinas kundi naging pandaigdigang simbolo ng lutuin. Sa Amerika, ang mga restaurant na naghahain ng Filipino cuisine ay dumarami mula Los Angeles hanggang Boston. Sa Europa, ang pandesal ay minamahal na tinatawag ng maraming tao na tinapay Filipino nang walang karagdagang paliwanag. Napansin ni Blake na bawat ulam ay may kasamang mga salitang Filipino, adobo, bagoong, suka. Ang mga salitang ito ay pumapasok sa bokabularyo ng mga dayuhan tulad ng ginawa ng sushi o taco. Kapag nag-order ka ng adobo, hindi ka lamang nag-order ng pagkain, nagsasalita ka ng salitang Filipino, sabi ni Blake. At iyon ang unang hakbang para maging pamilyar ang wika. Ngunit ang lutuin ay simula pa lamang. Naakit si Blake sa pagdami ng sikat na kultura ng Filipino, lalo na ang musika at sinehan. Ikinuwento niya ang isang gabi sa Makati nang aksidenteng mapanood niya ang isang pagtatanghal ng isang OPM artist tulad ni Moira de la Torre. Kumanta siya sa Filipino at kahit ilang salita lang ang naintindihan ko, naramdaman ko ang kapangyarihan sa bawat linya. Sabi niya, ang P-pop, kasama ang mga artista tulad ng SB19 at ang mga rapper tulad ni Shanty Dope ay lumalampas sa hangganan ng Pilipinas. Ang mga kanta tulad ng Bazinga o Tala ay hindi lamang naghahari sa mga chart sa bansa, kundi lumalabas din sa mga platform tulad ng Spotify at YouTube na umaakit ng milyon-milyong tagapakinig mula sa internasyonal na madla. Naniniwala si Blake na ang musika ay isang pinto para maging mausisa ang mga dayuhan tungkol sa Filipino. Nakinig sila ng isang kanta, gusto nilang malaman kung ano ang sinasabi ng mga salita at doon sila nagsisimulang mag-aral, paliwanag niya. Ang sinehan ay gumaganap din ng isang mahalagang papel, espesyal na na-impress si Blake sa pelikulang Hello, Love, Goodbye o Kita-Kita. Ang pelikula ay hindi lamang matagumpay sa Pilipinas, kundi ipinalabas din sa mga internasyonal na film festival na umaakit ng atensyon ng mga manonood mula Japan, Korea hanggang Amerika. Ang mga kwento sa pelikulang Filipino ay napakalapit, napakatao, sabi ni Blake. Tinamaan nila ang puso at kapag gusto mong maunawaan ng mas malalim, gugustuhin mong mag-aral ng Filipino. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang kaibigan sa California na nagparehistro sa klase ng Filipino para lamang mabasa ang orihinal na nobela nang walang pagsasalin. Ang mga kuwentong tulad nito ay dumarami, aniya. Isa pang salik na binigyang diin ni Blake ay ang panitikang Filipino. Bagamat ang panitikang Filipino ay hindi pa kasing sikat sa buong mundo tulad ng panitikang Hapon o Koreano, ang ilang akda ay nagsimula ng mag-iwan ng marka. Ang mga manunulat tulad ni Lualhati Bautista o F. Sionil Jose ay isinasalin na sa maraming wika, ngunit maraming internasyonal na mambabasa ang gustong basahin ang orihinal upang maramdaman ang buong flow ng panulat. Ikinuwento ni Blake ang tungkol sa isang grupo ng mga estudyante sa kanyang universidad na nag-organisa ng isang book club sa Filipino, nagsimula sa isang kontemporaryong nobela. Sinasabi nila na ang Filipino sa panitikan ay napakatula, napakamayaman sa imahe, ibinahagi niya. Kahit nahihirapan sila sa mga komplikadong aspekto ng pandiwa, naakit pa rin sila. Ngunit hindi lamang ang sikat na kultura o lutuin ang nagtutulak sa Filipino. Napansin ni Blake na ang komunidad ng Filipino sa ibang bansa ay gumaganap bilang mga hindi opisyal na embahador ng wika. Bumisita siya sa Little Manila sa California, kung saan ang Filipino ay naririnig sa lahat ng dako mula sa mga tindahan, restaurant hanggang sa mga pagtatanghal sa kultura. Dito, nakilala niya ang isang grupo ng mga kabataang Filipino-Amerikano na hindi lamang matatas magsalita ng Filipino, kundi nagtuturo rin sa kanilang mga kaibigan ng mga pangunahing parirala sa pakikipag-ugnayan. Gusto naming maintindihan ng aming mga kaibigan ang aming kultura, sabi ng isang kabataan na nagngangalang Miguel, at ang pinakamahusay na paraan ay ang turuan sila ng Filipino. Naniniwala si Blake na ang mga komunidad na tulad nito, mula Amerika, Australia hanggang Pransiya, ay lumilikha ng isang pandaigdigang network kung saan ang Filipino ay kumakalat ng natural. Malaki rin ang naiambag ng teknolohiya.
natuklasan ni Blake na ang mga language learning apps tulad ng Duolingo, Memrise o Ling ay nagbibigay na ng mas maraming atensyon sa Filipino. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang kaibigan sa Alemanya na nag-aral ng Filipino sa pamamagitan ng Duolingo at ngayon ay kaya ng umorder ng pagkain sa Filipino sa isang restaurant Filipino sa Berlin. Ang teknolohiya ay nagpapalawak ng pag-aaral ng mas madali kaysa kailanman, sabi ni Blake. Hindi mo kailangang pumunta sa Pilipinas, kailangan mo lang ng isang telepono. Bukod pa rito, ang mga tools tulad ng Google Translate o mga AI assistant ay patuloy na nagpapabuti sa kanilang kakayahang iproseso ang Filipino na tumutulong sa mga dayuhan na ma-access ang wikang ito nang hindi natatakot na mawala. Gayunpaman, inamin din ni Blake na mayroon pa ring mga hamon. Ang sistema ng mga panlapi ng Filipino na may iba't ibang focus at aspekto ay isang malaking hadlang. Ikinuwento niya ang isang beses na sinubukan niyang ipagkaiba ang basa at basa sa isang klase ng Filipino na nagpatawa sa buong klase. Ngunit ang pagkakaibang iyon ang nagpapatangi sa Filipino, aniya. Ang mga nag-aaral ay hindi lamang nag-aaral ng wika, natututo silang makinig, matutong maramdaman. Naniniwala siya na sa tulong ng teknolohiya at pagkalat ng kultura, ang mga hadlang na ito ay unti-unting malalampasan. Nang umalis siya sa Pilipinas, nagdala si Blake ng isang matinding paniniwala na ang Filipino ay hindi lamang isang wika, kundi isang tulay ng kultura, isang paraan para maintindihan ng mundo ang Pilipinas. Sinimulan niyang ibahagi ang kanyang kwento sa mga internasyonal na forum mula sa mga kumperensiya ng lingguistika hanggang sa mga YouTube channel tungkol sa kultura. Ang Filipino ay hindi lamang sa mga Filipino, aniya. Ito ay nagiging bahagi na ng mundo. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Umalis si Professor Jonathan Blake sa Pilipinas na may pakiramdam ng pananabik, ngunit alam niya na ang kultura at teknolohiya ay bahagi lamang ng malaking larawan. Upang tunay na kumalat ang Filipino sa buong mundo, kailangan ng isang mas malakas na puwersa, isang bagay na maaaring magkonekta sa mga bansa at magpalakas ng pagiging mausisa tungkol sa wikang ito. Iyon ay ang ekonomiya. Nang bumalik siya sa Amerika at ipagpatuloy ang kanyang proyekto ng pananaliksik, nagsimulang hukayin ni Blake kung paano nagiging catalyst ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas para sa popularidad ng Filipino. Ang isang wika ay hindi maaaring umabot ng malayo kung walang kapangyarihang pang-ekonomiya na nakatayo sa likod nito, aniya, habang nakaupo sa kanyang opisina, napapalibutan ng mga tumpok ng libro at mapa tungkol sa Timog Silangang Asya. Kaya, ano ang nangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas at bakit ito nauugnay sa Filipino? Ang Pilipinas, sa nakalipas na 2 dekada, ay lumitaw bilang isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Asya. Itinuro ni Blake na mula sa isang bansa na pangunahing umaasa sa agrikultura, ang Pilipinas ay naging isang sentro ng business process outsourcing at serbisyo na umaakit ng maraming multinational corporations tulad ng Amazon, Google at iba pang IT firms. Alam mo ba na ang Pilipinas ay ang BPO capital of the world? Tanong niya na may nagniningning na mata. Ang mga malalaking call center sa Cebu, Laguna at Metro Manila ay hindi lamang lumilikha ng trabaho kundi naglalagay din ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain ng serbisyo. At kapag ang mga internasyonal na kumpanya ay dumarating sa Pilipinas, dala nila ang pangangailangan na mag-aral ng Filipino upang makipag-ugnayan sa lokal na workforce. Ikinuwento ni Blake ang tungkol sa isang Korean project manager. Nag-aral siya ng Filipino para magtrabaho sa isang BPO company at ngayon ay nakakapag-order na ng pansit canton ng matatas. Ang mga kuwentong tulad nito ay nangyayari sa lahat ng dako, aniya. Ngunit hindi lamang ang malalaking korporasyon. Napansin ni Blake na ang mga maliliit at katamtamang negosyo mula sa buong mundo ay naghahanap din sa Pilipinas. Bumisita siya sa isang trade fair sa Maynila kung saan ang mga kumpanyang Aleman, Hapon at Australiano ay pumipirma ng mga kontrata sa mga kasosyong Filipino. Narinig ko ang Filipino na hinaluan ng Ingles, Hapon at pati na rin Aleman, ikinuwento niya. Ang Filipino ay nagiging bahagi ng wika ng negosyo. Naniniwala siya na kapag ang mga dayuhang negosyante ay gustong makipagnegosyo sa Pilipinas,
Hindi lamang nila pinag-aaralan kung paano sabihin ang kumusta o salamat, kundi gusto rin nilang maunawaan ng mas malalim ang kultura at wika upang bumuo ng tiwala. Isang negosyanteng Australiano na nakilala ni Blake ang nagsabi, kung gusto mong maging matagumpay sa Pilipinas, kailangan mong malaman ang kaunting Filipino. Ito ay parang susi sa pagbubukas ng pinto. Ang pag-unlad ng ekonomiya ay hindi lamang nangyayari sa loob ng bansa. Pinalalawak ng Pilipinas ang impluwensiya nito sa mundo sa pamamagitan ng mga kasunduan sa malayang kalakalan. Naglista si Blake ng isang serye ng mga kasunduan tulad ng APEC, ASEAN at iba pang internasyonal na pacts na naglalagay sa Pilipinas sa pandaigdigang trade network. Kapag ang Pilipinas ay pumirma ng kasunduan sa mga bansa sa Europa, nagsisimulang magbigay pansin ang mga kumpanya sa Europa sa Filipino, paliwanag niya. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang logistics company sa Netherlands kung saan hinihikayat ang mga empleyado na mag-aral ng Filipino upang maproseso ang mga kargamento mula sa Pilipinas. Hindi lamang sila nag-aaral ng bokabularyo tungkol sa pagpapadala, nag-aaral din sila kung paano makipag-ugnayan sa mga kasosyong Filipino nang may paggalang, sabi ni Blake. Ang mga kuwentong tulad nito ay nagpapakita na ang Filipino ay pumapasok sa mga conference room, mga work email at pati na rin sa mga Zoom call na lumalampas sa hangganan. Ngunit ang ekonomiya ay hindi lamang kalakalan. Ang turismo, isang pangunahing industriya ng Pilipinas, ay nag-aambag din sa pagdala ng Filipino sa mundo. Ikinuwento ni Blake ang kanyang paglalakbay sa Palawan o Siargao kung saan nakakita siya ng daan-daang turista mula sa iba't ibang panig ng mundo mula Amerika, Pransiya hanggang India na sumusubok na sabihin ang salamat at masarap sa mga lokal na guide. Ayon sa istatistika na binanggit ni Blake, ang Pilipinas ay tumanggap ng mahigit 8 milyong internasyonal na turista noong 2024 at ang bilang na ito ay inaasahang aabot sa 12 milyon pagsapit ng 2030. Ang bawat turista ay isang tao na maaaring magdala ng isang piraso ng Filipino pauwi, aniya. Nakilala niya ang isang mag-asawang Ingles sa vegan na nag-aral kung paano sabihin ang magandang umaga para lang pasayahin ang nagtitinda. Sabi nila, ang Filipino ay parang masayang pakinggan, napakadaling tandaan, ibinahagi ni Blake. Isa pang salik na binigyang diin ni Blake ay ang lumalaking presensiya ng mga estudyante at manggagawang Filipino sa ibang bansa. Bumisita siya sa isang universidad sa Japan kung saan daan-daang estudyanteng Filipino ang nag-aaral ng engineering at information technology. Ang mga estudyanteng ito ay hindi lamang nag-aaral, nagtuturo din sila sa kanilang mga kaibigang Hapon ng mga parirala sa Filipino, aniya. Isang estudyante na nagngangalang Pia ang nag-organisa ng isang Philippine Culture Day sa paaralan kung saan tinuruan niya ang lahat kung paano sabihin ang mahal ko ang Pilipinas at kantahin ang anak o bayan ko. Naniniwala si Blake na ang mga aktibidad na tulad nito, bagamat maliit, ay lumilikha ng isang alon ng pagiging mausisa tungkol sa Filipino sa ibang mga bansa. Ang Information Technology, ET, isang sektor kung saan ang Pilipinas ay mabilis na umaangat, ay gumaganap din ng isang mahalagang papel. Ikinuwento ni Blake ang tungkol sa isang software company sa Cebu kung saan ang mga Filipino programmer ay nagtatrabaho kasama ang mga kliyente mula sa Silicon Valley. Nakikipag-ugnayan sila sa Ingles, ngunit kapag gusto ng mga kliyente na maunawaan ng mas malalim ang team, nag-aaral sila ng ilang salita sa Filipino, aniya. Nakilala niya ang isang American manager na nag-aral kung paano sabihin ang magaling upang purihin ang kanyang mga empleyadong Filipino. Ang mga salitang iyon ay lumilikha ng koneksyon, sabi ni Blake. At kapag kumonekta ka sa pamamagitan ng wika, nakakabuo ka ng tiwala. Gayunpaman, inamin din ni Blake na ang pagkalat ng Filipino sa sektor ng ekonomiya ay hindi walang hamon. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang kumperensiya sa Singapore kung saan sinabi ng ilang ekonomista na ang Ingles pa rin ang magiging dominanteng wika sa pandaigdigang kalakalan. Sabi nila, maaaring maging kapaki-pakinabang ang Filipino sa rehiyon, ngunit mahirap itong maging internasyonal na wika na alaala ni Blake. Ngunit tumutol siya. Ang Ingles ay ang tulay.
Ngunit ang Filipino ang susi upang maunawaan ang isang mabilis na lumalagong merkado tulad ng Pilipinas. Ang sinumang magsasawalang bahala sa Filipino ay magsasawalang bahala sa pagkakataon. Naniniwala siya na habang patuloy na umuunlad ang Pilipinas, ang Filipino ay hindi lamang magiging isang opsyon kundi isang kinakailangan. Nang tapusin niya ang kanyang paglalakbay, napagtanto ni Blake na ang ekonomiya ay hindi lamang tungkol sa mga numero, kundi tungkol sa kwento ng tao, tungkol sa pagpapalit ng kultura, at kung paano ang isang wika ay maaaring lumampas sa hangganan. Nagsimula siyang magsulat ng isang ulat na hinuhulaan na sa loob ng 20 taon, ang Filipino ay lalabas sa mga paaralan ng negosyo, mga kurso sa kalakalan, at pati na rin sa mga conference room sa buong mundo. Habang lalo pang humuhukay si Professor Jonathan Blake sa kwento ng Filipino, lalo niyang napagtanto na ang ekonomiya at kultura ay bahagi lamang ng equation. Upang tunay na kumalat ang isang wika sa buong mundo, kailangan nito ng suporta mula sa dalawa pang mahahalagang sektor, edukasyon at politika. Ang wika ay hindi natural na umaabot ng malayo, sabi ni Blake, habang nakaupo sa isang aklatan sa Washington, D.C., nagbubuklat ng mga dokumento tungkol sa pandaigdigang patakaran sa wika. Kailangan itong alagaan, ipromote, at ilagay sa mga sistema na may malaking impluwensiya. Nagsimula siyang tuklasin kung paano nagiging launchpad ang edukasyon at politika para sa Filipino, hindi lamang upang mabuhay kundi upang umunlad sa internasyonal na arena. Sinasamantala ba ng Pilipinas ang mga pagkakataong ito? Alamin natin, napansin ni Blake na ang edukasyon ang susi upang malampasan ng Filipino ang mga hangganan. Bumisita siya sa isang unibersidad sa California kung saan kakasimula pa lamang ng isang basic Filipino course. Nagulat ako nang makita ko na puno ang klase. Hindi lamang mga estudyanteng may lahing Filipino, kundi pati na rin mga estudyanteng Amerikano, Chinese at Meksikano, ikinuwento niya. Ang nagtuturo ay si Ginang Lan, isang batang propesor na may lahing Filipino na nagpaliwanag na ang mga estudyante ay nagparehistro hindi lamang dahil sa pagiging mausisa, kundi dahil nakikita nila na ang Filipino ay isang mahalagang kasanayan. Alam nilang mabilis na lumalago ang Pilipinas at ang pag-aaral ng Filipino ay makakatulong sa kanila na makahanap ng trabaho sa mga multinational company, sabi ni Ginang Lan. Natuklasan ni Blake na ang trend na ito ay hindi lamang nangyayari sa Amerika. Ang mga universidad sa Japan, Korea at Australia ay nagdaragdag din ng Filipino sa kanilang curriculum kahit sa basic level lamang. Ito ay tanda ng isang malaking pagbabago, sabi ni Blake. Kapag ang isang wika ay lumabas sa universidad, nagsisimula itong makilala bilang bahagi ng akademikong mundo. Ngunit ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa mga kurso sa ibang bansa. Napansin ni Blake na malaki ang pamumuhunan ng Pilipinas sa pagpopromote ng Filipino sa pamamagitan ng mga internasyonal na programa sa edukasyon. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang inisyatiba ng Komisyon sa Wikang Filipino na nakikipagtulungan sa mga organisasyon tulad ng mga Filipino communities overseas at mga cultural center upang magbukas ng mga klase ng Filipino sa ibang bansa. Sa Pransiya, bumisita siya sa isang Filipino Cultural Center sa Paris kung saan 12 ng mga batang may lahing Filipino at pati na rin mga batang Pranses ang nag-aaral kung paano sabihin ang lola at lolo sa pamamagitan ng mga laro. Ang mga klaseng ito ay hindi lamang nagtuturo ng wika, nagtuturo rin sila ng pagmamahal sa kulturang Filipino, sabi ni Blake. Nakilala niya ang isang batang lalaki na Pranses na nagngangalang Pierre na ipinagmamalaking ipinakita na kaya niyang kantahin ang Lupang Hinirang o isang sikat na kantang Filipino. Ang batang iyon ang kinabukasan ng Filipino, sabi ni Blake na maingiti. Ang gobyerno ng Pilipinas ay gumaganap din ng isang mahalagang papel sa pagpopromote ng wika. Nag-aral si Blake tungkol sa mga programa ng cultural diplomacy kung saan ang Filipino ay ipinakikilala bilang bahagi ng pambansang pagkakakilanlan. Dumalo siya sa isang kaganapan na inorganisa ng Philippine Embassy sa Amerika kung saan inimbitahan ang mga American diplomat na mag-aral ng mga pangunahing parirala sa Filipino tulad ng ikinagagalakitang makilala
at napakaganda ng Pilipinas. Nakita ko silang natawa sa kanilang sarili nang mali ang pagbigkas nila, ngunit sila ay nasasabik, ikinuwento ni Blake. Naniniwala siya na ang mga kaganapan na tulad nito, bagamat maliit, ay lumilikha ng isang positibong impresyon tungkol sa Filipino. Kapag nag-aral ng isang parirala sa Filipino ang isang diplomat, hindi lamang sila nag-aaral ng wika, nagsisimula silang tingnan ang Pilipinas bilang isang mahalagang kasosyo, aniya. Ang internasyonal na politika ay isa ring salik na hindi maaaring kalimutan. Itinuro ni Blake na ang Pilipinas ay patuloy na pinatutunayan ang posisyon nito sa internasyonal na arena mula sa paglahok sa United Nations Security Council hanggang sa pag-oorganisa ng mga summit tulad ng APEC. Sa tuwing lalabas ang Pilipinas sa Pandaigdigang Forum, binibigyan din ng atensyon ang Filipino, aniya. Ikinuwento niya ang isang beses na nanonood siya ng isang internasyonal na kumperensiya sa telebisyon kung saan ang isang leader ng Filipino ay nagsasalita sa Filipino na may live translation sa Ingles. Narinig ko ang mga manonood na nagbubulungan. Ang ganda pakinggan ng wikang ito, sabi ni Blake. Naniniwala siya na habang patuloy na gumaganap ng isang mahalagang papel ang Pilipinas sa pandaigdigang issue mula sa climate change hanggang sa kalakalan, ang Filipino ay kikilalanin bilang isang wika ng internasyonal na kooperasyon, ngunit hindi lahat ay maayos. Napansin ni Blake na mayroon pa ring mga hamon sa paglalagay ng Filipino sa pandaigdigang sistema ng edukasyon. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang kumperensiya sa London kung saan sinabi ng ilang edukador na mahirap bigyan ng prioridad ang Filipino kumpara sa malalaking wika tulad ng Chinese o Espanyol. Sabi nila, ang mga panlapi ay isang hadlang at walang sapat na kalidad ng materyales sa pagtuturo na alaala ni Blake. Ngunit tumutol siya. Ang bawat wika ay may hamon, ang mahalaga ay kung gusto natin itong lampasan. Itinuro niya na ang mga language learning apps tulad ng Duolingo at Babbel ay namumuhunan na sa pagpapaunlad ng mga kalidad na kurso sa Filipino na may interactive lessons at tunay na tunog. Ang teknolohiya ang tumutulong sa atin na lutasin ang problemang ito, aniya. Napansin din ni Blake na ang komunidad ng Filipino sa ibang bansa ay isang mahalagang puwersa sa pagpopromote ng Filipino sa pamamagitan ng edukasyon. Bumisita siya sa isang elementary school sa Sydney, Australia, kung saan nag-oorganisa ang mga gurong may lahing Filipino ng mga klase ng Filipino tuwing weekend para sa mga estudyante. Ang mga klaseng ito ay hindi lamang para sa mga batang may lahing Filipino, kundi umaakit din ng mga batang Australiano, ikinuwento niya. Isang magulang na Australiano ang nagsabi kay Blake, "Gusto kong mag-aral ng Filipino ang anak ko dahil nakikita ko na ang Pilipinas ay isang umuusbong na bansa. Sino ang nakakaalam? Baka magtrabaho ang anak ko doon balang araw." Ang mga kuwentong tulad nito ay nagpapaniwala kay Blake na ang edukasyon ng komunidad ay lumilikha ng isang bagong alon para sa Filipino. Sa pag-iisip tungkol sa papel ng politika, binigyang diin din ni Blake ang kahalagahan ng mga patakaran sa wika sa bansa. Nag-aral siya tungkol sa mga programa ng Pilipinas na naglalayong pangalagaan at paunlarin ang Filipino mula sa pag-i-standardize ng diksyonaryo hanggang sa paghikayat sa paggamit ng Filipino sa teknolohiya. Kapag pinahahalagahan ng isang bansa ang sarili nitong wika, igagalang din ito ng mundo, aniya. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang proyekto sa pagpapaunlad ng AI assistant sa Filipino kung saan ang mga gumagamit ay maaaring makipag-usap sa makina gamit ang kanilang sariling wika. Ang mga hakbang na tulad nito ay nagpapakita na hindi lamang pinangangalagaan ng Pilipinas ang Filipino, kundi dinadala rin ito sa hinaharap, sabi ni Blake. Nang umalis siya sa aklatan, si Blake ay puno ng pag-asa. Naniniwala siya na ang edukasyon at politika, kasama ang kultura at ekonomiya, ay lumilikha ng isang matatag na pundasyon para sa Filipino na umabot ng malayo. Habang lalo pang lumalalim si Professor Jonathan Blake sa paglalakbay ng kanyang pananaliksik, lalo niyang napagtanto na ang kinabukasan ng Filipino ay hindi lamang nakasalalay sa mga patakaran o malalaking estratehiya, kundi nasa kamay din ng mga kabataan, ang henerasyon ng Gen Z at Gen Alpha. Sila ang magdidikta kung paano titingnan ng mundo ang Filipino, aniya habang nakatayo sa harap ng isang grupo ng mga estudyante sa isang youth forum sa Cebu City.
sa kanilang enerhiya, pagiging malikhain, at kakayahang kumonekta sa buong mundo, ang mga kabataan ay nagiging isang malakas na puwersa upang dalhin ang Filipino sa mundo. Ngunit paano ang mga kabataan mula sa Pilipinas hanggang sa mga komunidad ng Filipino sa ibang bansa ay makakalikha ng ganitong kalaking pagbabago? Tuklasin natin ang nakasisiglang kwentong ito. Nagsimulang mapansin ni Blake ang papel ng mga kabataan sa pamamagitan ng social media. Ikinuwento niya ang unang beses na nag-scroll siya sa TikTok at nagulat nang makakita ng isang video ng isang babaeng Amerikana na walang lahing Filipino na sumusubok na bigkasin ng adobo at sinigang ng may tuwa. Natutunan niya ang mga salitang ito mula sa isang Filipino TikToker, ibinahagi ni Blake, at ang video niya ay may milyon-milyong views. Ang mga platform tulad ng TikTok, Instagram at YouTube ay nagiging playground para sa mga kabataang Filipino upang ipakilala ang kanilang wika. Mula sa mga video na nagtuturo kung paano sabihin ang mahal kita sa Filipino hanggang sa mga nakakatawang clip tungkol sa pagkalito sa mga panlapi. Ginagawa ng mga kabataan na mas madaling lapitan at cool ang Filipino sa mata ng kanilang mga internasyonal na kaibigan. Nakilala ni Blake ang isang grupo ng mga TikToker sa Maynila na nagdadalubhasa sa Filipino-English bilingual videos. Gusto naming makita ng lahat na hindi mahirap ang Filipino. Napakasaya nito, sabi ng isang miyembro na nagngangalang Pia. Naniniwala si Blake na ang mga nilalaman na tulad nito ay lumilikha ng isang pandaigdigang alon ng pagiging mausisa. Ngunit ang social media ay bahagi lamang. Napansin ni Blake na ang mga kabataang Filipino sa ibang bansa ay gumaganap bilang mga natural na embahador ng kultura. Bumisita siya sa isang high school sa Toronto, Canada, kung saan isang grupo ng mga estudyanteng may lahing Filipino ang nag-organisa ng isang cultural festival na may mga food booth, laro at Filipino songs. Nakita ko ang isang batang lalaki na Canadian na walang lahing Filipino na sumusubok na sabihin ang manigong bagong taon, kwento ni Blake. Natutunan niya ito mula sa kanyang kaklase at ngayon gusto niya pang mag-aral. Ang mga aktibidad na tulad nito, mula sa mga festival sa Amerika, Australia, hanggang sa mga community events sa Alemanya, ay tumutulong sa Filipino na makapasok sa buhay ng mga kabataan sa buong mundo. Naniniwala si Blake na ang sigasig ng mga kabataang may lahing Filipino, kasama ang pagiging mausisa ng kanilang mga internasyonal na kaibigan, ay lumilikha ng isang domino effect. Ang edukasyon ay isa ring sektor kung saan nagiiwan ng marka ang mga kabataan. Ikinuwento ni Blake ang tungkol sa isang proyekto na sinimulan ng isang grupo ng mga estudyanteng Filipino sa Japan na tinatawag na Filipino 101. Gumawa sila ng isang libreng app na nagtuturo ng mga pangunahing parirala sa pakikipag-ugnayan sa Filipino sa pamamagitan ng mga laro at pagsusulit. Ang app na ito ay hindi lamang para sa mga Hapon, kundi na-download din sa Korea, Amerika at pati na rin sa Brazil, sabi ni Blake. Sinubukan niyang gamitin ang app at natawa nang hilingin sa kanya ng isang pagsusulit na ipagkaiba ang tao at tawa. Napakatalino, napakamalikhain, komento niya. Naniniwala siya na ang mga inisyatiba na tulad nito na pinamumunuan ng mga kabataan ay nagpapasaya at mas madaling lapitan sa pag-aaral ng Filipino kaysa kailanman. Ngunit hindi lamang sa ibang bansa, ang mga kabataan sa loob ng bansa ay nag-aambag din sa pagpopromote ng Filipino. Bumisita si Blake sa isang universidad sa Davao, kung saan ang isang student club ay nag-oorganisa ng mga language exchange sessions kasama ang mga international students. Dito, nagtuturo ang mga estudyanteng Filipino ng Filipino sa kanilang mga kaibigan mula Pransiya, Korea at Amerika. Habang sila naman ay nag-aaral ng Ingles o Koreano mula sa kanila, nakita ko ang isang babaeng Filipino na matiyagang nagpapaliwanag ng pagkakaiba sa pagitan ng maganda at napaganda, kwento ni Blake, at ang buong grupo ay tumawa ng magkamali ng bigkas ang dayuhan. Ang mga exchange na ito ay hindi lamang nagtuturo ng wika kundi lumilikha din ng koneksiyon na nagpaparamdam sa mga dayuhan na ang Filipino ay bahagi ng isang masayang karanasan sa kultura. Naniniwala si Blake na ang mga aktibidad na tulad nito ay tumutulong sa Filipino na maging isang wika ng pagbabahagi at kagalakan. Ang musika at sining ay kung saan nag-iiwan ng marka ang mga kabataan.
Espesyal na na-impress si Blake sa isang grupo ng mga batang rapper sa Baguio na naghahalo ng Filipino sa Ingles sa kanilang mga kanta. Gumagamit sila ng mga Filipino slang words tulad ng lodi o petmalu at ginagawa itong trend, aniya. Isang rap song ng grupong ito na may chorus na Pilipinas, lugar na aking sinilangan ay kumalat sa internet at minahal ng internasyonal na madla. Nakilala ni Blake ang isang fan na Thai na nag-aral kung paano sabihin ang petmalu pagkatapos marinig ang rap. Ginagawa ng mga kabataan ng Filipino na isang wika ng pagiging malikhain ng estilo, sabi ni Blake. Naniniwala siya na kapag ang Filipino ay lumabas sa musika, pelikula at sining ng mga kabataan, ito ay magiging bahagi ng pandaigdigang kultura. Gayunpaman, napansin din ni Blake na hindi lahat ng kabataan ay madaling tumanggap ng responsibilidad na ipromote ang Filipino. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang pag-uusap sa isang estudyanteng may lahing Filipino sa Amerika na umamin na hindi siya matatas magsalita ng Filipino dahil lumaki siyang gumagamit ng Ingles. Nahihiya ako, ngunit gusto kong mag-aral ulit, sabi niya. Hinikayat ni Blake siyang sumali sa isang online Filipino class at pagkatapos ng ilang buwan, tiwala na siyang nakikipag-usap sa kanyang pamilya gamit ang kanyang sariling wika. Ang mga kwentong tulad nito ay nagpapakita na ang mga kabataan, nasaan man sila, ay may pagmamahal sa Filipino, aniya. Naniniwala siya na kapag kumonekta silang muli sa wika, magbibigay sila ng inspirasyon sa mga tao sa paligid nila. Ang teknolohiya ay isang mahalagang salik na tumutulong sa mga kabataan na ipromote ang Filipino. Natuklasan ni Blake na maraming kabataan ang gumagamit ng artificial intelligence upang lumikha ng mga Filipino learning tools. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang grupo ng mga estudyante sa Pilipinas na nagpaunlad ng isang AI chatbot na maaaring makipag-usap sa Filipino at magtama ng bigkas ng mga nag-aaral. Sinubukan kong sabihin ang salamat sa chatbot at dahan-dahan niya akong kinorektan nang makalimutan ko ang tamang diin, ngiti ni Blake. Naniniwala siya na ang mga tools na tulad nito na nilikha ng mga kabataan ay tutulong sa Filipino na makarating sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Sa pag-iisip tungkol sa papel ng mga kabataan, si Blake ay mas optimista kaysa kailanman. Naniniwala siya na hindi lamang sila ang mga gumagamit ng Filipino, kundi sila rin ang mga malikhain, ang mga nagkukuwento at ang mga nagkokonekta. Ginagawa nila ang Filipino na isang wika ng kinabukasan, aniya. Habang ipinagpapatuloy ni Professor Jonathan Blake ang kanyang paglalakbay sa pananaliksik, nagsimula siyang harapin ang isang katotohanan. Bagamat may potensyal ang Filipino na kumalat sa buong mundo, hindi madali ang daan. Ang bawat wika kapag umabot sa global na antas ay kailangang lampasan ang mga hadlang, aniya habang nakaupo sa isang coffee shop sa London kung saan dumalo siya sa isang komperensiya tungkol sa applied linguistics. Mula sa kahirapan ng mga panlapi, ang kompetisyon sa malalaking wika, hanggang sa limitasyon sa mga learning resources, maraming hamon ang kinakaharap ng Filipino. Ngunit nakikita rin ni Blake ang mga nagniningning na pagkakataon, mga paraan para sa Filipino na hindi lamang mabuhay kundi magliwanag. Malalampasan ba ang mga hamong ito at anong pagkakataon ang naghihintay? Tuklasin natin. Ang pinakamalaking hamon, ayon kay Blake, ay ang natatanging sistema ng mga affixes at aspects ng pandiwa sa Filipino. Sa maraming markers at focus systems, ang Filipino ay maaaring maging isang bangungot para sa mga bagong nag-aaral. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang seminar sa Alemanya kung saan nagreklamo ang isang linguista. Nag-aral ako ng Chinese na may 4 na tones at naisip kong kaya kong mag-aral ng anumang wika, ngunit sumuko ako sa Filipino. Tumawa ng malakas si Blake nang maalala niya, ngunit inamin niya na ang mga panlapi ay isang malaking hadlang. Madalas magkamali ang mga nag-aaral sa pagitan ng umalis at pumunta sa konteksto at iyon ay maaaring maging dahilan upang sila ay panghinaan ng loob, aniya. Gayunpaman, nakakita rin si Blake ng pagkakataon sa mismong kakaibang katangiang ito. Itinuro niya na maraming nag-aaral ang naakit sa ritmo at flow sa Filipino. Sabi nila, ang bawat pangungusap ay parang isang himig, ibinahagi niya. Naniniwala siya na kung bibigyang diin ng mga paraan ng pagtuturo ang aspektong ito, ang mga panlapi ay maaaring maging isang attractive point sa halip na isang hadlang.
Isa pang hamon ay ang kompetisyon sa malalaking wika tulad ng Ingles, Chinese at Espanyol. Dumalo si Blake sa isang education conference sa Singapore kung saan sinabi ng ilang policymaker na bibigyan ng prioridad ng mga paaralan ang mga wika na may mas malakas na impluwensiya sa ekonomiya. Sabi nila, ang Filipino, bagamat kawili-wili, ay mahirap makipagkompetensya sa Chinese o Hapon na alaala ni Blake. Inamin niya na ang Filipino ay wala pa sa kapangyarihang pang-ekonomiya o geopolitical tulad ng mga wikang ito. Ngunit tumutol siya, hindi kailangang palitan ng Filipino ang Ingles o Chinese. Kailangan lang nito ng sarili nitong lugar bilang isang wika ng kultura, pagiging malikhain at koneksyon. Naniniwala siya na habang patuloy na umuunlad ang Pilipinas, mahahanap ng Filipino ang posisyon nito sa listahan ng mga wikang hinahanap. Ang mga learning resources ay isa ring issue. Napansin ni Blake na kumpara sa mga wika tulad ng Pranses o Aleman, kulang pa rin ang Filipino ng kalidad na mga materyales sa pag-aaral, lalo na para sa mga nag-aaral sa advanced level. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang estudyante sa Australia na nagreklamo na pagkatapos niyang matapos ang Basic Filipino course sa Duolingo, hindi na siya makahanap ng mga materyales para mag-aral pa. Gusto niyang magbasa ng mga balita sa Filipino, ngunit walang sapat na textbooks o kurso upang suportahan, sabi ni Blake. Gayunpaman, nakakita rin siya ng pagkakataon sa panahon ng teknolohiya. Ang mga platform tulad ng YouTube, Coursera at mga language learning apps ay nagsisimula ng mamuhunan sa Filipino. Nakilala ni Blake ang isang grupo ng mga batang guro sa Pilipinas na nagpapaunlad ng mga online course na may interactive videos, practical na pagsasanay at pati na rin mga laro upang magturo ng Filipino. Ginagawa nilang isang adventure ang pag-aaral, aniya. Naniniwala siya na kung ang mga pagsisikap na ito ay madaragdagan, magkakaroon ng isang mayamang resource base ang Filipino. Isa pang hamon ay ang perception tungkol sa Filipino sa internasyonal na komunidad. Ikinuwento ni Blake ang isang beses na nakipag-usap siya sa isang mamamahayag sa New York na umamin na wala siyang alam tungkol sa Filipino maliban sa marami itong diin. Marami pa rin ang nag-iisip na ang Filipino ay isang wika na kakaunti ang nagsasalita na popular lamang sa Pilipinas, sabi ni Blake. Upang baguhin ang perception na ito, naniniwala siyang kailangan ng mas maraming promotional campaigns. Itinuro niya na ang mga bansa tulad ng Korea at Japan ay matagumpay sa pagpopromote ng kanilang wika sa pamamagitan ng sikat na kultura at diplomasya. Maaaring matuto ang Pilipinas, aniya. Iminungkahi niya na ang mga kaganapan tulad ng Filipino Language Day sa malalaking lungsod o mga programa sa cultural exchange ay makakatulong sa mundo na maunawaan ng mas mahusay ang wika. Ngunit hindi lamang hamon, nakikita rin ni Blake ang malalaking pagkakataon, lalo na sa konteksto ng globalisasyon. Napansin niya na lalong nagiging interesado ang mundo sa mga umuusbong na wika mula sa mga bansa na mabilis na umuunlad. Ang Filipino ay nasa mismong trend na ito, aniya. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang seminar sa Brazil kung saan tinalakay ng mga edukador ang pagdaragdag ng Filipino sa curriculum bilang bahagi ng estratehiya ng kooperasyon sa Asya. Nakikita nila ang Pilipinas bilang isang mahalagang kasosyo sa ekonomiya at ang Filipino ay isang paraan upang maunawaan ng mas malalim ang merkado na ito, ibinahagi ni Blake. Naniniwala siya na kapag napagtanto ng mga bansa ang potensyal ng Pilipinas, ang Filipino ay magiging isang wika na sulit pag-aralan. Ang teknolohiya ay nagdadala rin ng malaking pagkakataon. Natuklasan ni Blake na ang mga artificial intelligence tools tulad ng voice recognition at pagsasalin ay patuloy na nagpapabuti sa kanilang kakayahang iproseso ang Filipino. Sinubukan niyang gumamit ng isang translation app at nagulat ng tumpak nitong maipagkaiba ang baboy, pig, at babae, woman, sa konteksto. Ang mga tools na ito ay tumutulong sa mga nag-aaral na maging mas tiwala, aniya. Bukod pa rito, ang mga AI assistant tulad ng mga chatbot na nagtuturo ng Filipino na binuo ng mga startup sa Pilipinas ay lumilikha ng isang bagong paraan ng pag-aaral. Naniniwala si Blake na habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, ang Filipino ay magiging mas madaling lapitan sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Panghuli,
Napagtanto ni Blake na ang komunidad ng Filipino sa ibang bansa ay isang napakahalagang resource. Bumisita siya sa isang community center sa Poland kung saan nag-oorganisa ang mga pamilyang Filipino ng mga klase ng Filipino para sa pangalawa at pangatlong henerasyon. Hindi lang sila nagtuturo ng wika, ipinapasa nila ang pagmamalaki, aniya. Nakilala niya ang isang batang babae na nagngangalang May, na ipinanganak sa Warsaw ngunit matatas magsalita ng Filipino salamat sa mga klaseng ito. Sabi ni May kay Blake, "Gusto kong mag-aral din ng Filipino, ang mga kaibigan kong Polish dahil ito ay bahagi ko." Ang mga kuwentong tulad nito ay nagpapaniwala kay Blake na ang komunidad ng Filipino ay patuloy na magiging tulay upang kumalat ang Filipino. Nang umalis siya sa London, naramdaman ni Blake na bagamat may maraming hamon, ang Filipino ay nasa harap ng isang ginintuang pagkakataon. Ito ang oras para lumiwanag ang Filipino, aniya. Si Professor Jonathan Blake, pagkatapos ng mahabang buwan ng pananaliksik at karanasan, ay nagsimulang mapagtanto na ang potensyal ng Filipino na maging isang pandaigdigang wika ay hindi lamang isang panaginip, kundi isang layunin na maaaring makamit. Gayunpaman, naiintindihan niya na upang gawin itong isang katotohanan, kailangan ng mga konkretong hakbang, maingat na estratehiya at kooperasyon mula sa maraming panig. Ang Filipino ay nasa harap ng isang makasaysayang sangandaan, aniya habang nakatayo sa harap ng isang grupo ng mga edukador at policy maker sa isang seminar sa Maynila. Ngunit kailangan nating kumilos ngayon ng may determinasyon at pananaw. Kaya, anong mga hakbang ang maaaring magdala ng Filipino sa mundo? Tuklasin natin ang mga ideya at plano na naniniwala si Blake na huhubog sa kinabukasan ng wikang ito. Una, binigyang diin ni Blake ang kahalagahan ng pagbuo ng isang pandaigdigang sistema ng edukasyon sa Filipino. Iminungkahi niya na kailangang makipagtulungan ang Pilipinas sa mga internasyonal na organisasyon upang bumuo ng mga standardized Filipino language programs mula basic hanggang advanced level. Kailangan natin ng mga kurso na kinikilala sa buong mundo tulad ng mga TOEFL certificates para sa Ingles, aniya. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang proyekto na kanyang pinapayuhan kung saan isang grupo ng mga gurong Filipino at internasyonal ang nagdidisenyo ng isang Filipino curriculum para sa mga dayuhan na may online lessons at mga praktikal na aplikasyon. Nakita ko ang isang lesson na nagtuturo kung paano mag-order ng pagkain sa isang karinderiya at napaka-interesante na gusto kong subukan agad, ngiti ni Blake. Naniniwala siya na ang mga curriculum na tulad nito na pinagsama sa teknolohiya ay tutulong sa mga nag-aaral saan man sa mundo na ma-access ang Filipino ng madali. Pangalawa, iminungkahi ni Blake na kailangang mamuhunan ng mas malaki ang Pilipinas sa mga cultural promotion campaigns. Itinuro niya na ang mga bansa tulad ng Korea ay nagtagumpay sa pagdadala ng Korean sa mundo salamat sa K-pop, pelikula at mga programa ng cultural diplomacy. Maaari ring gawin ito ng Pilipinas, aniya. Iminungkahi niya ang pag-oorganisa ng mga kaganapan tulad ng Filipino Cultural Day sa malalaking lungsod tulad ng New York, Tokyo o Paris, kung saan ang mga dadalo ay maaaring makaranas ng lutuin, musika, at mag-aral ng mga pangunahing parirala sa Filipino. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang ideya na tinalakay niya sa Philippine Embassy sa Amerika. Isang cultural festival na may mga booth na nagtuturo kung paano sabihin ang salamat at masarap na pinagsama sa mga pagtatanghal ng P-pop at pagpapalabas ng pelikulang Filipino. Ang mga kaganapan na tulad nito ay magpaparamdam sa lahat na ang Filipino ay hindi lamang isang wika kundi isang karanasan, sabi ni Blake. Ang teknolohiya ay isang sektor na naniniwala si Blake na kailangang lubos na samantalahin ng Pilipinas. Iminungkahi niya na ang mga Filipino technology companies ay dapat magpaunlad pa ng mga apps at AI tools na sumusuporta sa pag-aaral ng Filipino. Ikinuwento niya ang isang beses na sinubukan niya ang isang AI assistant na binuo ng isang startup sa Davao na maaaring makipag-usap sa Filipino at magtama ng bigkas ng real-time. Sabi ko, Lola, ngunit nakalimutan ko ang tamang diin at dahan-dahang pinaalalahanan ako ng AI na subukan ulit, ibinahagi niya. Naniniwala siya na ang mga tools na tulad nito, kung ipapakalat sa pandaigdigang app stores, ay tutulong sa milyon-milyong tao na ma-access ang Filipino.
Bukod pa rito, hinikayat niya ang mga platform tulad ng YouTube at TikTok na makipagtulungan sa mga Filipino content creators upang gumawa ng mga video na nagtuturo ng Filipino mula sa pang-araw-araw na parirala sa pakikipag-ugnayan hanggang sa paggamit ng mga slang words tulad ng Lodi o Petmalu. Binigyang diin din ni Blake ang papel ng komunidad ng Filipino sa ibang bansa. Iminungkahi niya na ang mga Filipino overseas organizations ay dapat makipagtulungan sa gobyerno upang magbukas pa ng mga cultural center at klase ng Filipino sa mga bansa tulad ng Amerika, Australia at Europa. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang center sa Berlin kung saan nag-oorganisa ang mga volunteer ng libreng klase ng Filipino para sa mga Filipino at Aleman. Nakilala ko ang isang lalaking Aleman. Nag-aral siya ng Filipino para makipag-usap sa kanyang nobya na may lahing Filipino, sabi ni Blake. Ipinagmamalaki niyang sinabi na kaya niyang sabihin ang mahal kita nang hindi nagkakamali. Ang mga kuwentong tulad nito ay nagpapaniwala kay Blake na ang komunidad ng Filipino ay isang pandaigdigang network handang ikalat ang Filipino kung susuportahan ng tama. Isa pang hakbang na iminungkahi ni Blake ay ang pagsasama ng Filipino sa mga sektor ng negosyo at kalakalan. Iminungkahi niya na ang mga Filipino companies na nakikipagtulungan sa mga internasyonal na kasosyo ay dapat hikayatin ang mga dayuhang empleyado na mag-aral ng ilang pangunahing parirala sa Filipino bilang isang paraan ng pagbuo ng tiwala at paggalang. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang coffee export company sa Pilipinas kung saan ang mga kasosyo mula sa Italia ay binigyan ng isang maliit na notebook na may mga parirala sa Filipino tulad ng masarap ang kape at maligayang pagtutulungan. Ang mga maliliit na kilos na tulad nito ay lumilikha ng malaking pagkakaiba, sabi ni Blake. Naniniwala siya na kapag ang Filipino ay lumabas sa mga transaksyon ng negosyo, ito ay magiging bahagi ng pandaigdigang wika ng kalakalan. Kailangan ding bigyan ng atensyon ang edukasyon sa loob ng bansa. Iminungkahi ni Blake na dapat hikayatin ng Pilipinas ang mga estudyante na maging mas mapagmataas sa Filipino sa pamamagitan ng mga programa tulad ng mga poetry composition contests, pagsulat ng maiikling kwento o paggawa ng pelikula sa Filipino. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang Filipino oration contest na dinaluhan niya sa Cebu, kung saan nagpresenta ang mga kabataan tungkol sa kinabukasan ng kanilang sariling wika. Isang babae ang nagsabi na ang Filipino ay ang aming pagkakakilanlan, ang aming paraan ng pagkukuwento sa mundo, na alaala ni Blake. Halos gusto kong tumayo at pumalakpak. Naniniwala siya na kapag pinahahalagahan ng mga kabataang Filipino ang Filipino, magbibigay sila ng inspirasyon sa mundo na gawin din ang pareho. Panghuli, binigyang diin ni Blake na ang internasyonal na kooperasyon ang susi. Iminungkahi niya na kailangang makipagtulungan ang Pilipinas sa mga organisasyon tulad ng UNESCO o mga internasyonal na universidad upang ipromote ang Filipino bilang isang wika ng cultural diversity. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang proyekto na kanyang sinusuportahan kung saan ang mga lingwista mula sa Pilipinas at Amerika ay nagtutulungan upang bumuo ng isang online database tungkol sa Filipino mula sa bokabularyo, balarila hanggang sa mga kuwentong bayan. Ito ay magiging isang kayamanan para sa sinumang gustong mag-aral ng Filipino, aniya. Nang tapusin niya ang seminar sa Maynila, si Blake ay puno ng enerhiya. Naniniwala siya na sa mga konkretong hakbang mula sa edukasyon, teknolohiya hanggang sa cultural promotion, ang Filipino ay maaaring manakop sa mundo. Si Professor Jonathan Blake ay nakaupo sa isang maliit na silid sa Maynila. Ang sikat ng araw sa hapon ay sumasalamin sa bintana, nagpapaliwanag sa kanyang makapal na mga tala. Pagkatapos ng mahigit isang taon ng pananaliksik, mula sa mga internasyonal na seminar hanggang sa masiglang mga kalye ng Pilipinas, nasaksihan niya ang isang kamangha-manghang kwento. Ang Filipino, isang wika na minsan ay itinuturing na maliit, ay lumalabas sa mundo. Ngunit magiging isang katotohanan ba talaga ang pangarap ng isang pandaigdigang Filipino at paano matatapos ang kuwentong ito? Naniniwala si Blake na ang paglalakbay ng Filipino ay hindi lamang tungkol sa wika kundi tungkol din sa tao, tungkol sa koneksiyon at tungkol sa isang kinabukasan na puno ng pangako. Suriin natin at tumingin sa unahan kung saan isinusulat ng Filipino ang sarili nitong bagong kabanata.
Nagsimula si Blake sa pamamagitan ng pagbubuod ng kanyang nasaksihan. Mula sa pagiging simple ng balarila, ang kagandahan ng mga panlapi at tunog, hanggang sa pang-akit ng kulturang Filipino, ang Filipino ay may mga kalamangan na iilan lamang ang makakatumbas na alaala niya. Isang gabi sa Quezon City, habang nakaupo siya sa isang sidewalk eatery, nakinig siya sa isang grupo ng mga kabataan na nag-uusap sa Filipino, hinaluan ng mga salitang Ingles tulad ng cool o chill. Ganyan nag-evolve ang wika, aniya. Hindi lamang pinananatili ng Filipino ang pagkakakilanlan nito kundi nagiging flexible din, handang makihalubilo sa mundo. Naniniwala siya na ang flexibility na ito, kasama ang pagdami ng musika, pelikula, at lutuing Filipino, ay ginagawang isang fashionable language ang Filipino na umaakit sa mga kabataan sa buong mundo. Ngunit ang pinakanakakaantig kay Blake ay ang espiritu ng mga Filipino. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang pagpupulong sa mga estudyante sa isang unibersidad sa Iloilo, kung saan ibinahagi nila ang kanilang pangarap na dalhin ang Filipino sa mundo. Isang lalaki na nagngangalang Carlo ang nagsabi, "Ang Filipino ang aming paraan ng pagkukuwento. Gusto kong maintindihan ng mga internasyonal na kaibigan na ang Pilipinas ay hindi lamang adobo o barong Tagalog kundi isang kaluluwa." Ang mga salitang iyon ay nagpaunawa kay Blake na ang Filipino ay hindi lamang isang kasangkapan sa pakikipag-ugnayan kundi isang bahagi ng pagkakakilanlan, isang tulay para makibahagi ang Pilipinas sa mundo. Kapag ipinagmamalaki ng mga Filipino ang kanilang wika, mararamdaman din iyon ng mundo, aniya. Nakita rin ni Blake ang kinabukasan ng Filipino sa konteksto ng globalisasyon. Inilarawan niya ang isang araw kung kailan ang Filipino ay lalabas sa mga klase sa universidad mula London hanggang Sao Paulo. Kapag ang mga internasyonal na negosyante ay nag-aral kung paano sabihin ang maligayang pagtutulungan para makipagnegosyo sa Pilipinas, at kapag ang mga kanta ng P-pop ay umaalingaw-ngaw sa mga internasyonal na chart, ikinuwento niya ang tungkol sa isang proyekto na kanyang sinusuportahan kung saan ang isang grupo ng mga linguista at technologists ay nagpapaunlad ng isang Filipino learning app gamit ang virtual reality. Sinubukan kong magsuot ng VR goggles at nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa isang karinderya nag-aaral kung paano umorder ng pagkain sa Filipino, ngiti niya. Ang teknolohiyang tulad nito ay gagawing isang adventure ang pag-aaral ng Filipino. Ngunit si Blake ay realistic din. Alam niya na ang paglalakbay ng Filipino ay hindi mangyayari sa magdamag. Magkakaroon ng mga kahirapan mula sa kakulangan ng resources hanggang sa kompetisyon sa malalaking wika, aniya. Gayunpaman, naniniwala siya na sa kooperasyon sa pagitan ng gobyerno, ng komunidad ng Filipino at ng mga internasyonal na organisasyon, ang mga hadlang na ito ay malalampasan. Iminungkahi niya na dapat ipagpatuloy ng Pilipinas ang pamumuhunan sa mga programa ng cultural diplomacy tulad ng mga Filipino festivals sa ibang bansa at hikayatin ang mga batang content creators na gumawa ng bilingual content sa social media. Ang bawat TikTok video, bawat kanta, bawat pelikula ay isang brick na nagtatayo ng kinabukasan ng Filipino, aniya. Isang bagay na lalo pang binigyang diin ni Blake ay ang papel ng komunidad ng Filipino sa ibang bansa. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang pamilya sa Melbourne kung saan 3 henerasyon ang nagsasalita ng Filipino, mula sa 80 taong gulang na lola hanggang sa 10 taong gulang na apo. Hindi lamang nila pinangangalagaan ang wika, ipinapasa nila ito sa susunod na henerasyon, aniya. Nakilala niya ang isang batang babae na nagngangalang Ha, na ipinanganak sa Amerika, na nagbukas ng isang YouTube channel na nagtuturo ng Filipino sa mga internasyonal na kaibigan. Gusto kong makita ng lahat na hindi mahirap ang Filipino, kailangan lang ng pasensya, sabi ni Ha. Ang mga kuwentong tulad nito ay nagpapaniwala kay Blake na ang komunidad ng Filipino ay patuloy na magiging apoy na magpapanatili sa Filipino na maningning sa buong mundo. Sa pag-iisip tungkol sa kinabukasan, hindi maiwasan ni Blake na mangarap. Inilarawan niya ang isang mundo kung saan ang Filipino ay hindi lamang wika ng mga Filipino kundi bahagi ng pandaigdigang larawan ng wika kasama ng Ingles, Chinese at Espanyol. Marahil isang araw, makakarinig ka ng isang Pranses na nag-order ng adobo sa Filipino o isang bata sa Brazil na kumakanta ng anak, aniya na may ngiti.
Ngunit binigyang diin din niya na upang makamit ito, kailangan ng walang humpay na pagsisikap mula sa pagbuo ng educational resources, pagpopromote ng kultura, hanggang sa paghihikayat sa mga kabataan na maging mapagmataas sa kanilang wika. Nang tapusin niya ang kanyang paglalakbay sa pananaliksik, naramdaman ni Blake na hindi lamang siya isang linguista kundi isang storyteller na nagdadala ng kwento ng Filipino sa mundo. Sumulat siya ng isang huling artikulo na nagtatapos na ang Filipino ay hindi lamang may potensyal kundi nasa daan na upang maging isang pandaigdigang wika. Ang paglalakbay na ito ay hindi isang malayong panaginip, isinulat niya. Ito ay nangyayari araw-araw, sa bawat pangungusap, bawat kanta, at bawat ngiti. Ang kwento ng Filipino, tulad ng nakita ni Blake, ay kwento ng tiyaga, pagiging malikhain, at pagmamalaki. Mula sa mga karinderya sa Amerika, mga klase sa Japan, hanggang sa mga TikTok video na kumakalat sa buong mundo, ang Filipino ay naghahanap ng paraan upang makarating sa puso ng milyon-milyong tao. At ikaw, naniniwala ka ba na isang araw ay maririnig ang Filipino sa bawat sulok ng planeta? Si Blake ay naniniwala at sana ikaw din. Salamat sa pagsama sa nakasisiglang kuwentong ito. Kung gusto mo ang paglalakbay ng Filipino at gustong tumuklas pa ng mga kuwento tungkol sa kultura, tao, at buhay, mag-subscribe sa channel ng Buhay Pinoy Abroad, pindutin ang subscribe button, i-on ang notification bell, at patuloy tayong magkuwento ng mga di malilimutang kuwento. Paalam at hanggang sa muli.